Isa ka rin ba sa may mga utang dyan sa iba't ibang loan application na halos hindi mo na kayang bayaran kasi nga overdue na at patong-patong na yung babayaran mo? So kung ikaw dyan ay nagwo-worry kasi nga sila ay tawag ng tawag, text ng text, may pa-email pa at hindi lang yan guys, may pa-demand letter pa ha. So dito guys, hindi ko kayo sa tinatakot pero alam nyo ba, yung ibang loan application dyan ay hindi lang basta tatawag yan at magte-text. So hahantong pa yan guys na mag-home visitation pa sila. Yung pupuntahan ka talaga sa inyong bahay. So sa video na ito guys, pag-uusapan natin kung bakit nga ba nag-home na visit pa yung mga OLA na yan. Ano ba yung dahilan kung bakit ka pupuntahan ng kanilang mga field collector. So take note ha, kahit po ikaw po ay 1 month to overdue lang, pwede ka po nilang mapuntahan. So panoorin mo tong video na to kasi dito guys, sasabihin ko po sa inyo kung ano-ano yung mga posibilidad na magkaroon ng home visitation na rin sa lugar ninyo o kaya naman ay paano ito nangyayari at ano bang dapat mong gawin kapag na-experience mo na ma-home visit din. At syempre, ano bang gagawin mo para makaiwas ka na mabisita ng mga loan application kung saan ka may utang. By the way, kung hindi ka pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, click the subscribe button, turn on the notification bell dahil may pa-daily Gcash giveaway po ako. So, 2 lucky winners po lagi yung aking pinipili. And for today's video nga po, so ano ba yung home visit? Ang home visitation po ay nangyayari hindi lang yan sa school ha, kundi kapag may utang ka din po sa isang loan company na kung saan guys yung kanilang third party collection agency po ay pupunta doon sa address na nilagay mo doon sa application mo. So karaniwan na ginagawa po nila ito kapag po ikaw ay matagal ng overdue sa application. For example, like 30 days pataas. So ganun po yung kanilang range doon. Syempre, ikalawa po dyan ay kapag hindi ka po sumasagot sa kanilang mga text or tawag. And last, syempre, may malaki kang utang tapos dumagdag pa yung penalty mo. So, karaniwan po yun yung ginagawa nila, guys. So, bakit nga ba sila nag-home visit? Isa rin po sa huling dahilan nila is ito yung huling paraan nila para makasingil sa'yo. So, yung home visit po yung pinakang last option ng OLA na inutangan mo para makausap ka ng personal. At isa rin po sa dahilan kaya pinupuntahan tayo ng mga collectors, isa rin po dyan para ma-verify kung tama ba yung address na nilagay natin. Para ma-verify nila kung totoong tao yung umutang sa kanila at syempre kung tama yung address na nilagay mo doon. At still, para ma-confirm rin kung nandun ka pa rin sa address na binigay mo. And ang pinaka-worst nga dyan guys is psychological pressure. Aminin man natin sa hindi, mas nakaka-pressure talaga kapag pupuntahan tayo ng personal. Kasi yan yung technique nila para mapahiya ka, tapos matakot ka, tapos mapupursige ka talaga na makapagbayad o kaya naman is makahiram ng pera sa kakilala mo kasi nga, 'di ba? Pupuntahan ka na, sino bang hindi matatakot dun, guys? Pero take note ha, bawal po ang pananakot, pamahiya at harassment kahit may utang ka. Kaya don't you worry guys. If ever man na mangyari yun sa inyo, mag-take kayo ng proof, record nyo o kaya mag-screenshot kayo para may proof kayo, no? Kaya wag kayo mag-alala kung kayo ay ma-home visit ng isang OLA collectors. Nako, teritoryo nyo yan. Pero hindi ko sinasabi na gawa nyo ng masama. Grabe naman kayo dun guys. Siyempre, kapag mag-home visit sila, wag tayo matakot. Hindi naman sila pwedeng pumasok sa loob ng tahanan nyo guys. At hindi ka rin naman pwedeng pilitin kung wala ka talagang pambayad. At if ever na may bang harassment, pamamahiya o pananakot na naganap pag nag-home visit sila, pwede mo po itong ireklamo sa SEC or NPC kung talagang nangyari yun sa'yo guys. So, ang bottom line po ng ating vlog, syempre kaya nag-home visit ang mga OLA is gusto nila talagang makasingil, gusto ka rin nilang makipag-usap personally, at syempre ma-pressure yung borrower. So, at the end of the day, if ever man na ikaw po ay ma-home visit, so maging kalmado lang guys. Hindi ka man kriminal para matakot. So, advice ko lang guys, humingi kayo ng ID, siguraduhin nyo na legit collector talaga yung pupunta sa inyo. If ever na gusto nyo talaga siyang bayaran at may pambayad kayo, huwag kayo basta-basta mag-aabot ng cash. Mas maganda talaga yung magbabayad kayo is through payment channels, either GCash or bank transfer para may receipt na rin. If ever naman nawala talaga, pwede ka namang makipag-usap ng maayos. Dadaan naman yan sa maayos na usapan guys. Pwede kang humingi ng repayment plan or ng timeline kung magkano yung kaya mo lang iabot
no, sa araw na yun. At syempre, pinakang importante rin, if ever na may pangharas, pananakot, pamamahiya, mas maganda talaga na i-record mo, i-screenshot mo, or picturean mo man para may proof ka. Kaya ang masasabi ko lang sa inyo talaga guys, ang utang po ay responsibilidad. Kapag po ikaw ay may overdue sa mga inutangan nyo, mas mabuti pong makipag-usap tayo kesa tayo ay magtago. Kasi kung magtatago lang tayo guys, hindi po yan masasettle. Habang buhay nating dadalhin yan. Kaya kung may home visit man na mangyari, matuwa ka pa. Kasi biruin mo, makakausap mo ng personal yung mga collector at agents nila. Kasi bibihira yan guys. So anyway, kapag gusto nyo yung mga ganitong video, syempre may follow-up po ito. Ibibigay ko naman guys yung mga loan application na nag-home visit po talaga according sa mga nakautang na sa kanila. Kaya kung ikaw po ay hindi pa dyan nakasubscribe, just click the subscribe button, turn on the notification bell para updated ka sa next upload natin. So that's it. Bye-bye na muna for now guys. See you on my next video.